Isang OFW ang kumpirmadong nasawi sa nasunog na residential building sa Hong Kong. Kasama siyang natrap sa gusali ang alaga niyang bata. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Matapos ang malagim na sunog na tumupok sa ilang gusali sa Tai Po District sa Hong Kong, kinumpirma ng Consul General sa Hong Kong na isang OFW ang nasawi sa trahedya. Siya si Marian Pascual Esteban. Kasama niyang nasawi ang kanyang 5 taong gulang na alaga. Unang nakita ko yung body ng katawan ng bata, yung employer at yung kapatid ay bumalik ko roon para i-confirm. So hindi natin alam exactly saan ko nakuha yung body niya. Kasi maaari kung lumabas sila ng apartment unit, mahanap ng daan palabas at maaaring doon po sila nakita. Uuwi pa naman sana ngayong Pasko si Esteban at dito sana magpapakasal. Naulila niya ang kanyang 10 taong gulang na anak. May bebe, anta anak na basta awan lang ni mama na pinanawat na mama. Da kami ma'am ati mangitultuloy tay mangpadakil tay anak na. Hintay pangarap na tay anak na. Bakit da kami ati mangitultuloyin. Binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at OWA Administrator Pia Kaunan ang anak ni Esteban. Bibigyan ng scholarship ang bata hanggang kolehiyo. Striking lang is nung tinanong ko yung anak niya kung ano yung pangarap niya maging. At ang sabi niya sa akin, dati sundalo, ngayon firefighter, para hindi na daw mangyari yung nangyari sa kanyang ina. Umani naman ng papuri ang isang pang Pinay domestic worker na si Rodoro Alcaraz na nakaligtas mula sa trahedya. Sinagip niya mula sa nasusunog na building ang 3 buwang gulang na anak ng kanyang employer. Binalot niya raw ito sa basang kumot habang natrap sila sa building ng ilang oras hanggang sa matuntun sila ng rescuers. So like her to put her life on the line for someone else. People are really recognizing yung act of bravery niya. I think, when you're in that time din, yung desperation mo, syempre gusto mong mabuhay, you're in survival mode. Pero the fact na hindi niya binitawan yung, hawak niya yung bata, hindi niya naman anak yun. So, I commend her. I'm so proud of her. Tiniyak din ng OWA na magbibigay pa sila ng iba pang tulong sa naulilang pamilya. Sa ngayon, inaayos ang pagproseso para maiuwi sa bansa ang 10 OFW. Samantala, sa higit 60 OFW na apektado ng sunog sa Hong Kong, 2 pa nating kababayan ang hinahanap. Ngayong araw, sama-samang nagdasal sa isang memorial ceremony malapit sa natupok na mga building ang kaanak ng mga biktima. Nakatakda ring ikasa ang iba pang prayer vigils para sa mga nasawi sa Japan at Europe. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.